Sa labas, parang ordinaryong umaga lang sa Maynila. May mga jeep na nag-aagawan sa kanto, busina na parang hindi nauubos, at amoy ng pritong bawang na humahalo sa usok ng tambutso. Pero para kay Mira Sarmiento, bawat umaga ay parang pagsusulit na walang katapusan. Isang mali lang, isang sandaling mahina siya at parang babagsak ang lahat. Maaga siyang dumating sa lumang harana, isang lumang family restaurant na may kupas na signboard at mga mesa na kuminang na sa kakapunas. Hindi ito sosyal, pero dito siya kumakapit. Dito siya nabubuhay. Ay Mira, ang aga mo na naman. Sa lubong ni Ate Nena, ang head waitress na may boses na palaging may halong sermon at lambing. Nakatali na ang buhok nito, hawak ang listahan ng reservations at halatang hindi pa rin natutulog ng maayos. Mas mabuti na to ate, sagot ni Mira habang nag-a-apron. Kaysa late, mas marami na namang maririnig kay Miss Loretta. Parang tinawag ang pangalan, lumitaw si Miss Loretta mula sa may cashier area. Maayos ang lipstick, matalim ang tingin at hawak ang calculator na parang armas. Hindi ka naman dapat tinatakot ng late kung marunong kang sumunod, sabi nito. Tumingin mula ulo hanggang paa kay Mira. At pakisigurado ha, lahat ng mesa, walang mantsa, may mga darating mamaya. Opo, sagot ni Mira. Diretso ang tingin pero nakalunok muna. Sanay na siya sa ganitong pananalita. Ang hindi siya sanay, yung bigat sa dibdib tuwing naiisip niyang ilang araw na lang, due date na naman ang renta. Sa kusina, may kalabog ng kaldero. Si Chef Pabling iyon, mainit ulo, mabilis mapikon. Pero kapag may sakit ang isa sa staff, siya rin ang unang mag-aapot ng lugaw. Sino yung nagbukas ng gas pero hindi sinindihan? Sigaw ni Chef Pabling. Gusto niyo sumabog tayo rito? Chef, ako po, magsasalita sana si Toto Ramil, ang busboy na payat at laging may bit-bit na tray. Pero pinutol ni Chef Pabling. Wag na Toto, ayusin mo na lang yung mga baso. Mira, ikaw, paki-double check yung table 4. Kagabi, may kumapit na gravy sa gilid. Opo, Chef. Pagdating niya sa dining area, kumikislap na ang sahig sa liwanag ng umaga. Pinunasan niya ang table 4, tapos table 3, tapos umikot siya sa buong lugar na parang may hinahabol. Habang abala ang kamay, abala rin ang isip, kapatid niya, si Jessa. Nasa public school, pa yun. Pero malapit na ang bayarin sa project at pamasahe. Sa gabi, kapag umuuwi si Mira, palaging nakaabang si Jessa sa maliit nilang inuupahan. Bit-bit ang notebook, umiikot ang electric fan na parang pagod na rin at nakangiting pilit para hindi mag-alala ang ate niya. Anak, kumain ka muna. Madalas sabihin ni Mira, kahit siya mismo, halos wala ng gana. Pero ngayon, hindi pa gabi. Ngayon, trabaho muna. Trabaho para sa butas. Trabaho para sa utang. Pagbukas ng restaurant, unti-unting dumami ang customers. May mag-asawang tahimik, may grupo ng estudyante, may matandang nagkakapilang. Si Mira, nakasmile, pero ang ngiti niya laging may pader. Isang pader na hindi basta-basta binubuksan sa kahit kanino. Mira, tawag ni Ate Nena mula sa counter. Pagkatapos ng shift mo, dumaan ka sa likod, ha? May gustong kumausap sa'yo. Ha? Sino po? Tanong ni Mira, kabog ang puso. Sumulyap si Ate Nena sa pintuan na may salamin. Si Mang Doro. Parang biglang lumamig ang batok ni Mira. Si Mang Doro ang may-ari ng maliit na tindahan sa kanto kung saan siya minsang umutang para sa gamot at bayarin. Noong una, maayos. Pero habang tumatagal, nagiging mas mapanghini ang boses nito. Mas mabigat ang tingin. Pakiusap ate, mamaya na lang, bulong ni Mira. Ako na bahala sa'yo, sagot ni Ate Nena. Pero kailangan mo rin siyang kausapin. Huwag kang magtatago. Hindi na sumagot si Mira. Tinuloy niya ang pag-serve, pero bawat hakbang parang may bakal na nakatali sa paa niya. Bandang tanghali, pumasok si Kuya Sani. Tricycle driver na suki. May bit-bit siyang maliit na paper bag, amoy pandesal. O Mira, bati ni Kuya Sani. May pandesal ako rito. Baka hindi ka pa nag-aalmusal. Sige na, sa'yo na to. Libre. Naku, Kuya Sani, nakakahiya naman. Ngumiti si Mira, pero napahawak siya sa tiyan. Totoo, hindi pa siya kumakain.
Ay, wag ka nang mahiya. Alam ko namang kayod ka ng kayod, sabi ni Kuya Sani, tapos biglang bumaba ang boses. Kumusta kayo ni Jessa? Okay ba? Saglit na nalabo ang mata ni Mira, pero pinilit niyang tumawa. Okay naman po, kinakaya. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang, ha? Seryoso si Kuya Sani. Hindi lahat ng tulong kailangan bayaran. Hindi nakasagot si Mira. Kinuha lang niya ang paper bag. At sa unang pagkakataon sa araw na iyon, naramdaman niyang may taong nakakaalala sa kanya bilang tao. Hindi bilang empleyado, hindi bilang may utang, hindi bilang problema. Pagkatapos ng rush, umupo sandali si Mira sa maliit na upuan sa tabi ng supply cabinet. Dumaan si Pia Lonto, best friend niya na online seller. Dumiretso sa restaurant para mag-abot ng parcel na dapat ipapadala. Mira, mukha kang piniga, bulong ni Pia habang nag-aayos ng buhok. Ano na naman? Si Miss Loretta? Si Chef Pabling? O si Rico? Parang may tumusok sa dibdib ni Mira sa pagbanggit ng pangalan. Napatingin siya sa paligid, parang natatakot na may makakarinig. Huwag mo banggitin, halos pabulong niyang sabi. Hindi na siya tumitigil? Tanong ni Pia, seryoso na ang mukha. Umiling si Mira. Nag-message na naman kagabi, sabi niya, may utang daw ako sa kanya na kung ayaw ko raw magbayad, alam niya kung paano ako ipapahiya. Pumintig ang panga ni Pia. Utang? Siya ngayong dahilan kung bakit. Huwag, putol ni Mira, halos pabulong. Ayokong pag-usapan. Basta, kailangan ko lang kumapit. Saglit na huminga si Pia, saka hinawakan ng braso ni Mira. Mira, hindi habang buhay ganyan. Hindi habang buhay tatakbo ka. Hindi sumagot si Mira. Kasi totoo, pagod na siyang tumakbo. Pero may mga bagay sa nakaraan na kapag hinabol ka, hindi mo kayang harapin ang mag-isa. Pagdating ng hapon, dumaan si Mang Doro sa likod ng restaurant. Naramdaman ni Mira ang presensya nito bago pa siya tawagin. Yung amoy ng yosi, yung bigat ng paglakad. Oh, Mira, sabi ni Mang Doro, may ngiting hindi umaabot sa mata. Akala mo makakaiwas ka? Isang linggo na ako naghihintay. Pasensya na po, mahinang sagot ni Mira. Naghahabol lang po ako. Sa susunod na sahod, magbabayad po ako. Kahit paunti-unti. Paunti-unti? Tumawa si Mang Doro. Tapos tumingin sa loob na parang minamarkahan ng lugar. Alam mo, hindi ako bangko. Hindi ako charity. Kung hindi ka makabayad, may paraan. Nanlambot ang kamay ni Mira. Ano pong paraan? Lumapit si Mang Doro. Halos idinikit ang boses sa tenga niya. Sabihin mo na lang sa akin kung saan kayo nakatira. Baka ako na mismo dumalaw. Baka pati si Jessa, makilala ko. Parang nawala ang hangin sa baga ni Mira. Namutla siya, napahawak sa apron. Huwag niyo po idamay kapatid ko, pakiusap niya. Nanginginig ang boses. E di magbayad ka. Malamig na sagot nito, saka tumalikod na parang walang nangyari. Naiwan si Mira sa likod ng restaurant, nakapikit, pilit pinipigilan ng luha. Hindi siya pwedeng umiyak ng matagal. May trabaho pa siya, may customers pa, may buhay pang kailangan itaguyod. Pagbalik niya sa dining area, sinalubong siya ni Ate Nena na may bahagyang pag-aalala. Anong sinabi? Tanong ni Ate Nena. Wala po, mabilis na sagot ni Mira, pilit ngumiti. Okay lang po. Pinipigan siya ni Ate Nena, parang alam niyang nagsisinungaling. Pero hindi na ito nagpilit. Sa halip, hinaplos lang nito ang balikat ni Mira. Mira, sabi ni Ate Nena, mas mahina ang boses. May VIP event mamayang gabi. Seryoso. May darating na malaking tao. Kaya kailangan mo ring maging matatag. VIP, malaking tao. Sa gitna ng takot at pagod ni Mira, parang may paparating na bagyo na hindi niya alam kung paano masasalubungin. Tumango siya, kahit hindi niya alam kung saan siya kukuha ng lakas. Magiging ote, pilit niyang sabi, para sa sarili niya. Pero habang inaayos niya ang mga baso at tinutuwid ang mga upuan, hindi mawala sa isip niya ang mga salitang binitiwan ni Mang Doro at ang pangalan ni Rico na parang multong nakadikit sa likod ng bawat araw. At sa isang sulok ng restaurant, may reservation list na nakapaskil. May nakasulat na pangalan ng dadating na VIP. Hindi pa ito binabasa ni Mira.
Hindi pa niya alam na ang gabing iyon ang magbubukas ng pintuan ng isang kwentong mas malaki kaysa sa utang. Mas mabigat kaysa sa takot at mas delikado kaysa sa iniisip niya ngayon. Pagdating ng dapit hapon, iba na ang tibok ng lumang harana. Parang kahit ang mga ilaw sa kisame, mas maliwanag kaysa dati. At kahit ang tunog ng kutsara sa plato, mas maingay sa tenga. Hindi man sinabi ni Ate Nena, ramdam ng lahat na may parating na bisita na hindi pangkaraniwan. Si Miss Loretta. Nakaramiwang nakasandal lang sa cashier at may hawak na resibo. Ngayon ay paikot-ikot na parang inspeksyon ng opisina. Si Chef Pabling naman, kahit mainit ang ulo, pilit na inaayos ang sarili. Mas maayos ang sombrero, mas kontrolado ang sigaw. Mira, ayusin mo yung buhok mo, bulong ni Ate Nena, habang nag-aabot ng extra hair clip. Hindi naman kailangan magbukang artista, pero huwag kang magbukang pagod na pagod. Napangiti si Mira ng kaunti, pero sa loob niya, nagbabanggaan ng kaba at pagod. Hindi pa rin nawawala sa isip niya ang banta ni Mang Doro, lalo na yung pagbanggit nito kay Jessa. Gusto niyang umuwi agad, yakapin ang kapatid, siguraduhing ligtas. Pero kailangan niya ng sahod, kailangan niya ng trabaho, at ngayong gabi, kailangan niyang magpakatatan. Toto, tawag ni Miss Loretta sa busboy. Pakicheck yung mga baso. Dapat walang watermark. Opo ma'am, sagot ni Toto Ramil. Pero pagdaan kay Mira, binulungan siya. Ate, parang gusto ko na lang maging baso. Kesa tayo yung pinupunasan. Halos matawa si Mira. Pero pigil lang. Tumahimik ka, baka marinig. Relax, bulong ni Toto. Pero napansin niyang nanginginig pa rin ang kamay ni Mira habang inaayos ang tray. Okay ka lang ba? Tumango si Mira kahit hindi buo. Kaya. Ilang minuto pa, dumating si Kuya Sani sa labas, sumilip lang sa pintuan. Nagtaas ng kilay sa kanya si Mira. At kinindatan siya nito na parang sinasabing, andito lang ako. Wala na itong sinabi. Pero sapat na yon para maramdaman ni Mira na hindi siya nag-iisa. Bandang 7:00, tumigil ang ingay sa labas. May mga gulong na dahan-dahang huminto. Hindi ito tunog ng ordinaryong taxi o tricycle. Parang mas mabigat, mas maingat. At bago pa man lumungon ang mga staff, pumasok ang isang lalaking naka-dark suit, matangkad, maayos ang tindig. Hindi maangas, pero may presensya na parang natural na sumusunod ang hangin. Kasunod niya ang 2 pang lalaki na hindi mukhang customer. Isang babae na may dalang tablet at isang lalaking mukhang security. Matalim ang mata, mabilis mag-scan ng paligid. Nandito na, halos pabulong ni Ate Nena. Yan na yon. Hindi agad tumingin si Mira, hindi dahil sa walang pakialam, kundi dahil may takot siyang hindi niya maipaliwanag. Takot na kapag tumingin siya, may mababago. At kapag may nabago, baka hindi na niya kayang kontrolin. Pero nang lumingon siya, nagsalubong ang mata nila. Ang lalaki ay si Damon Verano, pangalan na naririnig niya sa balita kapag may bagong kondo, bagong warehouse, bagong proyekto, bilyonaryo. Isa sa mga pinakamayaman. Pero ang unang napansin ni Mira, hindi ang suot nitong mamahalin, kundi ang katahimikan sa mukha nito. Parang may dinadalang bigat na hindi inilalabas sa salita. Mabuting gabi, sabi ni Damon. Boses na kalmado at hindi malakas pero rinig sa buong restaurant. Good evening po, sir. Sabay-sabay halos ng staff. Si Miss Loretta pinakauna. Lumapit si Miss Loretta na parang biglang naging mas bata ang galaw. Sir Damon, welcome po sa Lumang Harana. We're honored. Tumango si Damon, pero hindi ito nagtagal sa usapan. Sumulyap lang siya sa paligid, parang may hinahanap. Hindi upuan, hindi menu, tao. Naka-reserve yung mesa sa loob. Mabilis na sabi ng babae niyang kasama. Sir, this way. Carmina, tawag ni Damon. Banayad pero may authority. Opo sir, sagot ni Miss Carmina Roque, executive assistant. Maayos ang buhok, mabilis ang mga daliri sa tablet. Kasunod ang lalaking mukhang abogado, Attorney Silas Mendiola. May dala pang folder kahit sa restaurant. At yung security, si Noel Jau, hindi umaalis ang mata sa paligid. Nang umupo ang grupo sa mesa, sa may bandang loob, si Ate Nena ang nag-assign. Mira, ikaw ang magsaserve, ikaw ang pinakamaingat. Nanlaki ang mata ni Mira. Ate, baka. Walang baka-baka.
Mahinang utos ni Ate Nena. Kaya mo to. At saka, mas magiging maayos kung ikaw. Trust me. Wala siyang choice. Kinuha ni Mira ang menu, huminga ng malalim at lumapit. Pero habang papalapit siya, ramdam niya yung bigat ng tingin ng security. Parang sinusukat siya mula ulo hanggang paa. Good evening po, sabi ni Mira. Pinilit maging steady ang boses. Ito po ang menu. Ano po ang maipaglilingkod ko? Sandaling tumingin si Damon sa menu, pero mabilis ding bumalik ang tingin niya kay Mira. Hindi bastos, hindi mapanghusga. Parang nagtataka, may nakikita siyang pamilyar. Salamat, sagot ni Damon. Kayo ang waitress dito? Opo, sir. Ano pangalan mo? Tanong ni Damon. Diretso, pero hindi agresibo. Napalunok si Mira. Hindi niya alam bakit pero ang simpleng tanong na yun, parang may kasamang bigat. Mira po, Mira Sarmiento. Sa isang iglap, kumilos ang mata ni Carmina. Parang may narinig na keyword. Si Noel naman bahagyang umayos ang tindig, parang mas naging alerto. Pero si Damon, nanatiling kalmado. Tumango lang, Mira. Hindi na ito nagtanong pa. Umorder sila. Simple lang para sa mayamang tao. Soup, steak, salad, at isang pitcher ng iced tea. Walang arte. Pero habang nagsusulat si Mira, ramdam niyang parang sinusundan siya ng katahimikan ni Damon. Pagbalik niya sa counter, hinabol siya ni Miss Loretta. Mira, ingatan mo yan ha, huwag kang magkakamali. One wrong move. Ikaw ang papagalitan ko. Opo, sagot ni Mira. Pero nang tumalikod si Miss Loretta, napahinga siya ng malalim. Lumapit si Toto, dala ang tray ng tubig. Ate, sino yung security? Parang gusto akong dakpin. Ewan pabulong ni Mira. Gawin mo trabaho mo. Sa kabilang dulo ng restaurant, may customer na biglang nagtaas ng boses. Si Mrs. Belen Arcilla, isang kilalang masungit na regular, na akala mo lagi siyang may-ari ng lugar. Ano ba to? Reklamo nito. Tinatapik ang baso. Bakit ang tagal ng order ko? Kanina pa ako dito ah. At ikaw, miss, tinuro si Mira habang dumadaan. Ang sungit ng mukha mo. Waitress ka, mumiti ka. Napahinto si Mira, nag-init ang pisngi. Pagod siya, oo, pero hindi siya sungit. May dinadala lang siyang problema. Pasensya na po, ma'am. Mahinahon niyang sabi. I-check ko po agad sa kusina. Hindi, ayoko na, sabi ni Mrs. Belen. Mas malakas. Ang babagal nyo. Tapos yung waitress parang, huwag na po ma'am. Biglang singit ni Ate Nena. Mabilis lumapit at ngumiti. Ako na po bahala. Free dessert po kayo mamaya. Nagpumiglas ang inis ni Mira sa loob pero lumakad siya palayo. Diretso sa kusina. Doon, sa likod ng pader, doon lang siya huminga ng malakas. Anong nangyari? Singhal ni Chef Pabling habang nag-aayos ng steak. Wala po, sagot ni Mira, pinipigilan ng luha. Yung customer lang. Hayaan mo sila. Bulong ni Chef Pabling, hindi tumitingin pero ramdamang tono. May mga taong akala mo na bili nila pati dangal mo. Hindi. Bago pa siya makasagot, narinig niya ang boses ni Noel Jau sa likod niya. Nasa kusina na ito, nakatayo sa pinto, parang hindi ka siya sa lugar. Miss Mira, sabi ni Noel, malamig ang tono. Sandali. Nanlambot ang tuhod ni Mira. Po, Sir Damon asked, dagdag ni Noel, kung ikaw ba talaga ang Mira Sarmiento na nakalista sa. Natigil si Noel, parang nagbago ang isip. Sumulyap siya sa paligid, saka bumaba ang boses. Basta, be careful. Bakit po? Tanong ni Mira. Halos pabulong. Hindi sumagot si Noel. Tumalikod lang at lumabas. Iniwan si Mira sa kusina na mas lalo pang kinakabahan. Pagbalik niya sa mesa ng VIP, dala niya ang soup. Sa paglapit niya, nakita niyang nakatipig si Carmina sa phone. Parang may binabasa. Si Ateri Silas, nakabukas ang folder. At si Damon, nakatingin lang sa kanya. Parang may gustong sabihin, pero pinipili ang tamang oras. Mira, tawag ni Damon nang ilapag niya ang soup. Salamat. Opo sir, sagot niya, pero hindi siya makatingin ng matagal. Sa gilid ng mata ni Mira, nakita niyang muli siyang sinilip ni Noel. At sa sandaling iyon,
Naalala niya ang reservation list na hindi niya binasa kanina. Bigla niyang naisip, bakit si Damon Verano, isang bilyonaryo, narito sa lumang harana na hindi naman sikat? Bakit parang hindi pagkain ang habol niya? At habang nagpupunas siya ng kamay sa apron, naramdaman niyang may paparating na tanong. Isang tanong na posibleng maghukay sa nakaraan niyang pilit tinatakasan. Sa labas, umiihip ang hangin. Sa loob, kumakapal ang katahimikan. At sa gitna nito, si Mira, isang ordinaryong waitress, hindi pa alam na sa gabing iyon, may taong mayaman na may dalang katahimikan at may hinahanap na sagot na maaaring magpabago sa buhay niya. Hindi nakatulog ng maayos si Mira kinagabihan. Sa maliit nilang inuupahan puwarto, habang humihilik si Jessa sa manipis na kutson at umiikot ang electric fan na parang naghahabol ng hininga, nakatingin lang si Mira sa kisame. Paulit-ulit sa isip niya ang mukha ni Damon Verano. Hindi yung yaman, hindi yung suot, kundi yung tingin na parang may kinikilala kahit hindi pa nila tunay na kilala ang isa't isa. At mas lalo siyang kinilabutan sa sinabi ni Noel Zhao sa kusina, yung muntik niyang sabihin na nakalista siya sa kung ano. Sa listahan ba ng staff? Sa record? Sa paghahanap? Kakaiba pabulong ni Mira sa sarili bago niya pinilit ipikit ang mga mata. Kinabukasan, balik siya sa lumang harana na parang walang nangyari. Pero hindi niya kayang lokohin ang katawan niya. Ramdam niyang mas mabilis ang tibok ng puso niya habang nagbubukas ng ilaw, habang nag-aayos ng mga baso, habang tumutulong kay Ate Nena. Mira, bulong ni Ate Nena habang nagbibilang ng kutsara. Kumain ka na ba? Hindi pa po, sagot niya. Hay anak, kung hindi ka kakain, paano ka lalaban? Napangiti si Mira ng kaunti pero sa loob niya gusto niyang sumigaw. Paano lalaban kung kahit hangin? Parang kulang na. Dumating ang tanghalian at dumami ang tao. Pero iba ang usapan ng mga staff na yon. Si Toto, habang nag-aayos ng mga plato, panay ang daldal. Ate, sure ka bang bilyonaryo talaga yon? Baka artista lang na may bodyguard. Bilyonaryo, singit ni Miss Loretta, na akala mo siya ang personal na nakakakilala sa lahat ng may pera. At kung bumalik yon, gusto kong lahat presentable. Hindi ako papayag na mapahiya tayo. Si Chef Pabling mula sa kusina sumigaw. Kung mapapahiya tayo dahil yan sa dami ng order, hindi dahil sa buhok ni Mira. May bahagyang tawa sa staff, pero si Mira hindi tumawa kasi habang abala ang lahat sa chismis, siya abala sa pag-iisip kung bakit siya tinanong ng pangalan ni Damon. At parang sinagot ng araw ang tanong niya. Bandang hapon bumalik ang grupo, hindi kasing dami ng kahapon. Ngayon mas tahimik. Si Damon pumasok na parang alam na ang lugar. Parang kabisado na ang galaw ng restaurant. Kasama pa rin si Carmina at Noel pero wala si Ate Silas. Mas lalo tuloy nagmukhang hindi simpleng dinner ang habol. Mira, tawag ni Ate Nena mabilis. Ikaw ulit. Naramdaman ni Mira ang tuyong lalamunan. Ate, mahinang sabi ni Ate Nena, kung may hindi ka maintindihan, huwag mong takbuhan. Tingnan mo muna. Makinig ka muna. Pinilit ni Mira ang sarili. Lumapit siya sa mesa kung saan umupo si Damon. Malapit sa bintana. Kita ang kalye pero hindi masyadong exposed. Si Noel, gaya ng dati, nakapwesto kung saan kita niya ang pintuan. Good afternoon po, sabi ni Mira. Dala ang menu kahit alam niyang hindi na nila kailangan. Tumango si Damon. Good afternoon, Mira. Hindi niya alam kung bakit, pero parang mas mabigat pakinggan ang pangalan niya kapag galing sa bibig nito. Parang may kahulugan na hindi niya maabot. Same order? Tanong ni Mira. Pilit normal. Coffee lang muna, sabi ni Damon. At tubig. Opo. Pag-ikot ni Mira, naramdaman niyang sinundan siya ng tingin ni Carmina. Hindi ito hostile, pero parang may gustong ikumpirma. Si Carmina, habang nakahawak sa tablet, biglang nagtanong. Mira Sarmiento, tama ba? Hindi Miranda? Mira lang po, sagot ni Mira, napahinto. Tumango si Carmina, parang naglalagay ng check sa isip niya. Okay, habang nasa counter si Mira, biglang lumapit si Toto at bumulong. Ate, yung security, parang robot, hindi ngumiti.
hindi tayo pinapapansin. Pagbulong ni Mira. Trabaho lang. Pero bago pa man siya makabalik sa mesa, dala ang kape, sumigaw si Miss Loretta. Mira, table 6, pakiasikaso, may reklamo. Napalingon si Mira. Si Mrs. Belen Arcilla na naman. Nakatayo, hawak ang bag na mamahalin at napasimangot na parang may kaaway. Miss, kanina pa ako naghihintay. Ano ba to? Hindi ba kayo marunong magserbisyo? Mataas ang boses ni Mrs. Belen. Pasensya na po, ma'am, sagot ni Mira. Pilit mahinahon. Marami lang po kasing, excuse, wag mo kong idahilan-dahilan, putol ni Mrs. Belen. Kung hindi ka kayang magtrabaho, umalis ka na lang. Parang may dumurog sa loob ni Mira. Hindi dahil first time siyang sinigawan, kundi dahil pagod na siya. Pagod na siya sa taong akala nila pwede siyang tapakan. Naramdaman niyang nanginginig ang daliri niya sa tray. Ay ma'am, mabilis na salo ni Ate Nena. Ako na po bahala. Mira, ikaw na dun sa kape. Tumango si Mira pero bago siya tuluyang umalis, may narinig siyang boses. Hindi malakas pero sapat para tumigil ang hangin. Tama na, sabi ni Damon. Lumingon ang lahat. Si Mrs. Belen na palingon din, halatang nagulat na may sumabat. Ha? Sabi ni Mrs. Belen. Medyo nag-iba ang tono. Excuse me, sino po kayo? Hindi tumayo si Damon. Pero ang tingin niya, parang kaya niyang patahimikin ang buong lugar. Customer din, sagot ni Damon, kalmado. At hindi ko gusto ang paraan ng pagsigaw ninyo sa staff. Kung may reklamo kayo, idaan ninyo sa maayos. Namula si Mrs. Belen, pero halatang nagpipigil. I'm just saying, enough, dagdag ni Noel Howe. Tumayo na parang pader. Ma'am, if you continue, we can help you leave. Hindi na ko kakain dito, sigaw ni Mrs. Belen. Pero ngayon, mas parang nagmamadali siyang lumabas kaysa galit. Pagkaalis ng babae, bumalik ang ingay ng restaurant. Pero iba na. Parang may respeto na biglang pumasok sa mga mata ng ibang customer. Si Miss Loretta, kahit hindi niya aaminin, napalunok. Si Mira, nakatayop sa gilid, hindi alam kung ano ang mararamdaman. Gusto niyang magpasalamat, pero ayaw niyang magmukhang umaasa sa mayamang lalaki. Lumapit siya sa mesa ni Damon, dala ang kape. Ito po, sir. Salamat, sabi ni Damon. Saka tumingin sa kanya. Okay ka lang? Hindi sumagot agad si Mira. Pinili niya ang salita. Opo, sanay na po. Parang may dumaan na lungkot sa mata ni Damon, pero mabilis din itong nawala. Hindi dapat. Bago pa makasagot si Mira, may dumaan na customer at nabangga ang siko niya. Hindi malakas, pero sapat para umuga ang tray sa kamay niya. Napasinghap si Mira. Kumalas ang pitaka sa bulsa ng coat ni Damon. Siguro habang umuunat ito para kunin ang kape. Nahulog sa sahig, sumayad at gumulong hanggang ilalim ng mesa sa katabing upuan. Mabilis na yuko si Mira. Reflex na pulutin. Ay, sir, nahulog po. Pero pag angat niya ng pitaka, bumukas ito ng bahagya dahil sa pagkakahulog. At sa sandaling iyon, nakita niya ang gilid ng isang photo slot, isang larawan. At sa isang kisap mata, tumigil ang mundo ni Mira. Dahil ang mukha sa larawan, kahit bahagya lang ang kita, ay siya, hindi selfie, hindi bagong kuha, parang candid, parang may kumuha mula sa malayo. Kinilabutan siya. Nanlambot ang tuhod niya. Biglang umingay ang tenga niya. Parang bumalik lahat ng takot. Si Mang Doro, si Rico yung listahan, yung pagtingin ni Carmina. Miss, tawag ni Damon. Halatang napansin ang biglang paninigas ni Mira. Mira, hindi siya makasagot. Napatingin siya kay Damon na parang may multo sa harap niya. Bakit? Pabulong niya. Halos hindi lumalabas ang boses. Bakit may larawan ko sa pitaka ninyo? Umigting ang katahimikan. Si Carmina napatingin agad. Si Noel biglang lumapit, kamay na sa gilid ng katawan na parang handang kumilos. At si Damon, sa unang pagkakataon, hindi agad nakasagot. Parang may bagay na bumigat sa dibdib niya. Bagay na matagal niyang itinago. Mira, mahinang sabi ni Damon, hindi dito. Pero hindi na maririnig ni Mira ang paligid. Ang alam lang niya, may taong mayaman na halos hindi niya kilala. At may larawan niya sa pitaka. At bago pa siya tuluyang bumagsak sa takot, naramdaman niyang umiikot ang paningin niya at ang buong restaurant parang lumalabo. Hindi bumagsak si Mira sa sahig. Pero kung hindi siya nasalo ni Ate Nena sa braso, baka natuluyan na. Saglit lang yon, isang ikot ng paningin, isang paghigpit ng dibdib, parang may kamay na pumisil sa lalamunan niya.
nang maramdaman niyang may humahawak sa kanya. Saka siya napapikit at pilit huminga. "Mira, anak, tingnan mo ko!" Bulong ni Ate Nena. Hinahaplos ang balikat niya. "Huminga ka, dahan-dahan." Sa gilid ng mata ni Mira, nakita niyang nakatayo na si Noel Zhao. Parang pader sa pagitan niya at ng mga nakikisilip na customers. Si Carmina naman mabilis na naglabas ng ilang pills at inabot kay Miss Loretta na halos hindi makapagsalita sa gulat. Si Damon, nanatiling nakaupo pero tumayo rin kalaunan. Hindi pa dalos-dalos, hindi nagmamadali. Ang mukha niya, seryoso. Parang ayaw niyang lumaki ang eksena. "Sir, we should move," mahinan sabi ni Carmina. Tumango si Damon, saka tumingin kay Mira. "Mira, pasensya ka na. Hindi ko sinadyang masaktan ka." Parang gusto ni Mira sumagot, pero wala siyang mailabas. Yung larawan sa pitaka, yung simpleng bagay, parang sumira sa pader na matagal niyang binuo. Para protektahan ang sarili niya. "Ate Nena," mahina niyang sabi, "dalhin mo muna ako sa likod." "Oo anak," sagot ni Ate Nena. "Toto, uha ka ng tubig." "Opo." Mabilis na tumakbo si Toto Ramil. Nanginginig ang boses sa kaba. Sa likod ng restaurant, sa maliit na espasyong may mga karton ng soft drinks at mga extra tablecloth, doon naupo si Mira sa bangko. Pinilit niyang huminga habang nanginginig pa rin ang kamay niya. Uupo sa tabi niya si Ate Nena, parang nanay na handang sumalo ng kahit anong sakit. "Mira," mahinang sabi ni Ate Nena, "may problema ka ba? Kasi kung may nangyayari, wag mong sarilinin." Hindi agad sumagot si Mira. Gusto niyang magsinungaling, gaya ng dati. "Wala po, pagod lang." Pero ngayong gabi, parang hindi na kayang magsinungaling ng katawan niya. "Hindi pagod yan," sabi ni Ate Nena, diretso pero hindi mapanakit. "Takot yan." Bumaba ang tingin ni Mira sa kamay niyang nakapatong sa tuhod. "Ate, bakit may larawan ko sa pitaka ng taong yun?" Nanlaki ang mata ni Ate Nena. "Litrato mo?" Tumango si Mira at doon na siya napaluha. Hindi hagulgol, kundi tahimik na luha na parang pinipigilan niyang bumagsak ng tuluyan. Baka may sumusunod sa akin," pabulong niya. Baka si Rico. "Baka." "Rico?" ulit ni Ate Nena, bahagyang nag-iba ang tono. "Yung ex mo." Tumango si Mira, mabilis punas ng luha. Nag-message na naman siya. Tapos si Mang Doro. Binantaan niya si Jessa. "Ate, hindi ko na alam." Napalunok si Ate Nena. Halatang gusto niyang magalit, pero pinili niyang maging kalmado. "Sino si Rico?" "Mira, anong gusto niya?" Hindi masagot agad ni Mira. Parang bawat salita may bayad sa sakit. "Pera at kontrol." Sabi niya, may alam siya sa nakaraan ko na kapag hindi ako sumunod, ipapahiya niya ako. Bago pa makadagdag si Ate Nena, may kumatok sa pinto ng likod. Isang boses na malamig pero hindi pa sigaw. "Miss Mira?" Si Noel Zhao. Napatayo si Toto sa may gilid, hawak ang paso ng tubig, pero hindi niya alam kung ibibigay o ipapainom muna kay Mira. "Ate Nena," bulong ni Mira, natakot ulit. Lumapit si Ate Nena sa pinto at binuksan ng taunti. Nakita ni Mira si Noel, nakasuit pa rin, nakatayo ng maayos, pero iba ang aura. Hindi na parang robot, parang taong may iniisip. "Miss," sabi ni Noel, hindi na kasing tigas ang tono. "Sir Damon wants to talk, pero only if you're okay." "Ano po bang gusto niya?" Mahina ang boses ni Mira. Pilit tumatayo. "Hindi ko pwedeng sabihin dito," sagot ni Noel. "Pero hindi ka niya sasaktan. At kung may takot ka, tell me now. Because if someone is threatening you, we need to know." Napatitig si Mira. Bakit? Bakit kayo may pake?" Saglit na tumahinik si Noel. Parang naghanap ng tamang sagot. "Kasi may dahilan kung bakit kami nandito. At may dahilan kung bakit nasa pitaka ni Sir yung larawan mo." Parang sinuntok ang sikmura ni Mira sa narinig. Napaupo siya ulit. Noel sumulyap kay Ate Nena, saka bumaba ang boses. "Miss, I'm security. I don't sugarcoat. But I'm telling you, someone else has been watching this place too. Not just us." "Ano?" Napakunot noo si Ate Nena. "May lalaki sa labas kanina," sagot ni Noel. "Nakatambay, tingin ng tingin sa'yo, Miss Mira. I saw him when you carried the tray. I didn't act because I wasn't sure if he's yours or a threat." Parang biglang pumintig ang ulo ni Mira. "Paano siya? Ano ritsura?"
Mga late 20s, may tattoo sa braso, sagot ni Noel. Nanginig ang kamay ni Mira. Si Rico. Napamura si Toto ng pabulong. Yung ba yung tarantado? Toto, saway ni Ate Nena, pero hindi na niya pinagalitan. Miss Mira, sabi ni Noel, listen, Sir Damon is not the kind of person who comes to a small restaurant twice without a reason. But you also need to be honest with yourself. If someone's threatening you, you can't handle it alone. Pumukas ang bibig ni Mira pero wala pa ring lumabas. Sa labas ng pinto parang naririnig niya ang mundo. Busina, tawanan, yapak. Normal ang lahat. Pero sa loob niya, may gumuho. Sa dulo ng hallway, lumitaw si Damon. Hindi na siya nasa mesa, nasa likod na rin siya. Pero hindi siya lumapit agad. Parang binigyan niya si Mira ng espasyo. Si Carmina nasa likod niya, hawak ang phone, parang may kausap. Pero ang mata ni Carmina, nakatutok kay Mira na parang may puzzle siyang gustong buuin. Mira, tawag ni Damon, mainahon. Hindi kita pipilitin. Pero kailangan kong sabihin sa'yo, hindi kita sinusundan dahil sa kung anong masama. Nandito ako dahil matagal na kitang hinahanap. Hinahanap? Halos pabulong si Mira. Nakatayo na pero nanginginig. Tumango si Damon, seryoso. Oo, pumikit si Mira, parang ayaw niyang marinig. Pero bakit may larawan ko sa pitaka mo? Sino kumuha nun? Kailan? Hindi agad sumagot si Damon. Sumulyap siya kay Carmina, saka bumalik ang tingin kay Mira. May taong nagpadala sa akin ng lead. Legal. Hindi kita minanmanan sa paraan na iniisip mo. Pero alam ko kung bakit ka natakot. Hindi mo alam, biglang pumutok ang boses ni Mira. Unang pagkakataon na tumaas ang tono niya. Hindi mo alam kung anong pakiramdam na may taong gustong sirain ka, na may utang ka, may banta ka, may kapatid kang pwedeng madamay. Hindi mo alam, tahimik si Damon, hindi siya nagalit, hindi siya umaalma. Parang tinanggap niya ang bawat salita na parang deserve niyang marinig. Aaminin ko, sabi ni Damon, hindi ko alam ang buhay mo, pero may alam ako sa isang bahagi ng nakaraan mo. At yung bahaging yon, may kinalaman sa nanay mo. Sa pangalan na Sarmiento. Nangatog ang dibdib ni Mira. Nanay ko? Kailangan kitang makausap ng pribado, sabi ni Damon. Hindi dito, hindi sa likod ng restaurant. Pero bago yon, tumigil siya. Tumingin kay Noel, saka muling tumingin kay Mira. May tao kang kinatatakutan, si Rico, tama? Nanlaki ang mata ni Mira. Paano mo? Carmina, singit ni Noel, maikli. She saw him. Napatitik si Mira kay Carmina. Si Carmina, imbis na maging mayabang, tumango lang. I saw him earlier, Mira. He was watching you. I don't know your history, but I know that kind of look. Predator. Parang nanigas si Mira. Hindi niya alam kung papaano niya lulunukin ang salitang yon, pero totoo. Ganun ang tingin ni Rico sa kanya. Parang pag-aari. Ate Nena, bulong ni Mira, napalingon sa kanya na parang humihingi ng lakas. Hinawakan ni Ate Nena ang kamay niya. Anak, hindi ka nag-iisa. Kung may kailangan kang sabihin, sabihin mo. Hindi mo kailangang mamatay sa takot para lang manatiling tahimik. Lumunok si Mira, saka huminga. Rico, gusto niya ng pera. Sabi niya, may alam siya sa nakaraan ko, na kapag hindi ako sumunod, ipapahiya niya ako at idadamay niya si Jessa. Tahimik ang lahat. Si Damon napapikit sandali, parang may binubuo sa isip. Jessa, ulit ni Damon, mabagal. Kapatid mo. Tumango si Mira. Ano pangalan ng nanay mo? Tanong ni Damon, maingat. Parang may kutsilyong dahan-dahang sumusundot sa dibdib ni Mira. Ayaw niyang sagutin pero parang kailangan. Luz, mahina niyang sabi. Luz Sarmiento. Sa pagbanggit ng pangalang yon, parang may biglang nagbago sa mukha ni Damon. Hindi siya namutla, pero parang may lumang sugat na biglang bumukas. At sa unang pagkakataon, nakita ni Mira na kahit bilyonaryo ang taong ito, tao pa rin, taong may dinadalang bigat. Okay, mahinang sabi ni Damon. Kaya nandito ako. At bago pa man maunawaan ni Mira ang ibig sabihin, may kumalabog sa pinto ng restaurant sa harap. Parang may taong gustong pumasok nang hindi nagpapaalam. Mula sa labas, narinig ang boses na pamilyar. Mira, lumabas ka. Alam kong nandyan ka. Napatakip si Mira sa bibig. Si Rico. Nandito na, sa mismong lugar kung saan may bilyonaryo na may larawan niya sa pitaka.
At sa sandaling iyon, alam ni Mira na hindi na siya makakatakbo habang buhay. Hindi na umabot sa pagpasok si Rico sa dining area. Bago pa man niya tuluyang maitulak ang pinto, mabilis na humarang si Noel House sa may harap, parang sanay sa ganitong gulo. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagbanta agad, pero ang tindig niya pa lang, sapat na para huminto ang karamihan. "Sir, closed section po," malamig na sabi ni Noel habang nakaharang ang braso sa pinto. "Ano? Sino ka?" sigaw ni Rico, halatang may tama ng yabang at galit. Kita ang tattoo sa braso at sa ilalim ng ilaw, kitang-kita ang panginginig ng panga niya. "Hindi mo ko pwedeng pigilan." "Waitress to, may utang to sakin." Sa likod ng counter, napatigil si Miss Loretta. Hawak ang resibo na parang gustong magtago. Si Toto, nasa gilid, nakataas ang tray, pero hindi alam kung ipapalo o ibababa. Si Chef Pabling, mula kusina, sumilip na may hawak pang sandok. "Mira!" sigaw ni Rico. Pilit sumisilip sa loob. "Lumabas ka! Huwag kang magtago!" Nasa likod pa rin si Mira, nanginginig. Hawak ni Ate Nena ang kamay niya. Sa tenga niya, parang bumalik ang lahat ng gabing pinilit niyang alimutan. Mga banta, mga message, mamasumpat, at na yung nasa harap na mismo si Rico. Parang gusto niyang umurong, maglaho. Pero sa harap niya, si Damon, hindi gumagalaw ng padalos-dalos. Nakatingin lang siya, kalmado, pero matalim. Si Carmina, nakalapit sa kanya, bulong ng bulong, habang nakahawak sa phone. "Sir, I can call local authorities," sabi ni Carmina, mabilis. "Or we can handle this quietly." "Call," maikli sagot ni Damon. Wala nang paliwanag. Pero ang tono, hindi utos na mayabang, utos na may bigat. Tumango si Carmina at lumayo ng kaunti para tumawag. Sa harap, pinilit ni Rico ang sarili papasok pa rin. "Sino ka ba? Bodyguard? Gusto mo gulo? Halika!" Isang hakbang lang ni Noel at napaatras si Rico. "Sir, last warning. Leave." "Hoy!" sigaw ni Rico, sabay turo sa loob. "Mira, alam ko yung sikreto mo. Akala mo makakatakas ka? Pati kapatid mo?" Parang may kutsilyong sumaksak sa dibdib ni Mira sa pagbanggit kay Jessa. Napahigpit siya sa kamay ni Ate Nena. "Anak," bulong ni Ate Nena, "huwag kang lalabas." Pero bago pa man siya mapigilan, huminga ng malalim si Mira. Hindi siya lumabas sa harap. Sa halip, lumapit siya sa doorway na hindi kita ng customers, pero maririnig siya ni Rico. Ayaw niyang makita siya nito na umiiyak. Ayaw niyang makita siya nitong mahina. "Rico," malakas-lakas niyang sabi, naninginig pero malinaw. "Tigilan mo ko." Napatigil si Rico saglit, parang nagulat na narinig ang boses niya. Ayan ka pala. Lumabas ka dito." "Hindi ako lalabas," sagot ni Mira. "At huwag mong idadamay si Jessa." Tumawa si Rico pero walang saya. "E di bayaran mo ko. Di mo ba alam? Isang post ko lang, tapos ka na. Lahat malalaman kung sino ka talaga." Napapikit si Mira. Yung kung sino ka talaga, yun ang laging sandata ni Rico. Hindi niya laging sinasabi ng diretso, pero sapat para pahirapan si Mira. Sapat para hilahin siya pabalik sa kahihiyan. Sa gitna ng tensyon, lumapit si Damon sa may harap, pero hindi siya lumabas sa mismong pinto. Tumayo lang siya sa distansyang kita siya ni Rico. "Anong pangalan mo?" tanong ni Damon, kalmado. Si Rico napalingon, biglang nawala ang yabang ng kaunti. "Ha? Pangalan mo?" ulit ni Damon, pareho pa rin ang tono. "Bago ka magsalita ng kung ano-ano rito." "Ano ngayon kung sabihin ko?" Iritableng sagot ni Rico. "Sino ka ba?" "Customer," sabot ni Damon. "At may-ari ng ilang bagay na pwedeng magpabago ng buhay mo kung ipipilit mo yang ginagawa mo." Napangisi si Rico, kunwaring matapang. "Ah, mayaman ka? E di bayaran mo. Bayaran mo yung utang niya sakin. Tapos na." Tahimik si Damon sandali. Tumigil ang paligid. Parang pati si Chef Pabling sa kusina, hindi humihinga. Tumingin si Damon kay Mira, na nasa likod pa rin, hawak ni Ate Nena. Tapos bumalik ang tingin niya kay Rico. "Hindi," sabi ni Damon. "Hindi ko babayaran ang pananakot, pero may gagawin ako." "Gagawin?" Napataas kilay ni Rico. "Ano, papatayin mo ko?" Isang segundo, lumapit si Noel at bahagyang itinaas ang phone niya. Ipinakita ang screen. Parang may tinatawagan na. "Sir, umalis ka na." Doon na nag-alangan si Rico. Sumulyap siya sa paligid.
Napansin niyang may ilang customer na tumitingin na, may nagvi-video na rin. Si Miss Loretta kahit takot, nagmamadaling lumapit at sinabing, "Sir, please, leave or we'll call barangay." Tumahimik ka. Sigaw ni Rico, pero halatang kinakain na siya ng kaba. Mira, hindi pa to tapos. Tumalikod siya, mabilis lumabas. Pero bago tuluyang lumayo, sinigawan niya ulit, "Babalikan kita, pati ang kapatid mo." Pagkaalis ni Rico, parang bumagsak ang buong restaurant sa kolektibong paghinga. May ilang customer na nabulungan, may umiling, walang nakita. Si Noel, na natili sa pintuan, nagbabantay hanggang siguradong wala na si Rico. Sa likod, halos hindi makatayo si Mira sa bigat ng takot. Pero may kakaibang nangyari. Sa halip na sumuko, may init na umakyat sa dibdib niya. Galit na matagal niyang kinain. Bakit siya ganito? Bulong niya, luha na naman sa mata. Bakit hindi siya tumitigil? Anong ginawa niya sa'yo? Mahinang tanong ni Damon mula sa distansya. Maingat pa rin. Hindi ko kailangan ng detalye ngayon, pero kailangan kong maintindihan kung gaano kaseryoso to. Sumagot si Mira, nanginginig. Binabantaan niya ako. Ginagamit niya yung nakaraan ko. Napalunok siya. At ngayon, pati kapatid ko. Tahimik si Damon. Si Carmina bumalik, hawak ang phone. "Sir, authorities informed they might pass by." Tumango si Damon. Tapos tumingin siya kay Mira ng diretso. "Mira, kung papayag ka, mag-usap tayo." "Dito?" tanong ni Mira, halos pabulong. Umiling si Damon. Hindi sa harap ng lahat. Sa mas tahimik. Pero bago yon, may gusto akong itanong. Hindi para saktan ka, para maintindihan. Napalunok si Mira. "Ano po?" Tumingin si Damon kay Ate Nena, na parang humihingi ng pahintulot. Tapos bumalik kay Mira. "Yung nanay mo, si Luz Sarmiento, nasaan siya ngayon?" Parang may lumang sugat na biglang nabuksan sa dibdib ni Mira. "Hindi ko alam," mahina niyang sagot. Matagal na siyang nawala. Napaangat ang kilay ni Damon, pero hindi sa pagdududa. Parang sa bigat. "Nawala? Paano?" Humina si Mira ng malalim. Pinilit maging steady. "Noong bata ako, may nangyari. Nagkahiwalay kami. Ilang taon na, hindi ko na siya nakita." Saglit na katahimikan. Sa labas, may dumaan na sirena sa malayo. Sa loob, parang lumakas ang tibok ng puso ni Mira. "Kailangan kong sabihin sa'yo," mahinang sabi ni Damon, "na kaya kita hinahanap dahil may utang ako sa nanay mo." Nanlaki ang mata ni Mira. "Utang?" Tumango si Damon, mabigat ang tingin. "At dahil may bagay akong dapat ipaliwanag, pero hindi dito, hindi ngayon, sa tamang lugar kapag handa ka." Arang gusto ni Mira tumanggi. Lahat ng instinct niya tumakbo, pero sa labas may Rico na bumabalik-balik. Sa loob, may larawan niya sa pitaka ng bilyonaryo. At sa gitna, may pangalang Luz Sarmiento na biglang nagkaroon ng bagong kahulugan. "Bakit ako?" bulong ni Mira. Halos hindi niya marinig ang sarili. Hindi agad sumagot si Damon. Sa halip, hinugot niya ang pitaka, hindi para ipakita ulit ang larawan, kundi para itago. Parang ayaw na niyang masaktan si Mira. "Hindi ka aksidente," sabi ni Damon. "May dahilan." Sa gilid, lumapit si Toto kay Mira, pabulong. "Ate, kung kailangan mo ng sasama pa uwi, sasama ako." Naluha si Mira, pero ngumiti siya ng bahagya. "Salamat, Toto." Si Ate Nena, hinigpitan ang hawak sa kamay niya. "Anak, kung may pagkakataon kang malaman ng totoo, at kung may pagkakataon kang lumaban, huwag mong sayangin." Tahimik si Mira. Tapos tumingin siya kay Damon. Hindi siya handa, pero pagod na siyang matakot. "Sige," mahina niyang sabi. "Mag-uusap tayo. Pero may kondisyon." Tumango si Damon. "Ano?" "Walang pipilit," sabi ni Mira, nanginginig pero matatag. "At huwag niyo akong tratuhing parang kailangan kong iligtas. Gusto ko ako ta rin ang magdedesisyon." Sa unang pagkakataon, parang may bahagyang lambot sa mata ni Damon. Agreed, at sa mismong gabing iyon, sa likod ng lumang restaurant sa Maynila, nagsimulang mabuo ang isang kasunduan. Hindi tungkol sa pera, kundi tungkol sa katotohanan.
Hindi pa rin alam ni Mira kung ligtas siya, pero alam niyang may susunod na hakbang na hindi niya na kayang iwasan. Hindi agad natuloy ang pag-uusap na sinasabi ni Damon noong gabing iyon. Dumating ang tanod at isang pulis na nakamotor. Nagtanong-tanong sa harap ng lumang harana at kahit umalis na si Rico, iniwan naman niya ang takot na parang usok. Sumisingit sa bawat singhot ni Mira. Pag-uwi niya, hindi siya mapalagay. Pinakiusapan niya si Toto na sabayan siya hanggang sakayan. At si Kuya Sani naman ang naghatid sa kanila hanggang malapit sa inuupahan. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ni Jessa na naka-uniform pa. Hawak ang notebook at may ngiting pilit. Ate, ang tagal mo, sabi ni Jessa. May project kami, kailangan ko ng colored paper. Napatigil si Mira. Sa sobrang bigat ng nangyari, muntik na niyang makalimutan na normal pa rin ang mundo ng kapatid niya. Na may mga colored paper pa rin kailangan bilhin kahit may taong nananaot sa labas. Bukas ha? Mahinang sagot ni Mira. Pinisilang balikat ni Jessa. Bukas bibili tayo. Napansin ni Jessa ang pamumutla niya. Ate, okay ka lang? Tumango si Mira kahit hindi. Pagod lang. Pero nang gabing iyon, habang natutunog si Jessa, nag-send ng message si Rico. Isang maikling linya lang. Alam ko kung saan kayo nakatira. Napaupo si Mira sa kama. Nanginginig. Gusto niyang sumigaw pero baka madising si Jessa. Gusto niyang tumakbo pero saan? Sa loob ng utak niya, sumati si Damon Verano. Yung kalmadong boses, yung pangakong walang pipilit, yung utang daw niya kay Luz Sarmiento. Kinaumagahan, pumasok si Mira sa lumang harana na halos wala ng tulog. Si Ate Nena agad ang sumalubong. Mira, bulong ni Ate Nena. Nandito ulit sila, parang sumikip ang dibdib ni Mira. Sila? Si Damon at yung assistant niya. Sa loob, nagpa-reserve ng tahimik na mesa, yung sa may likod, malapit sa bintana. Sabi niya, hindi ka raw niya pipilitin, pero nandito siya kung papayag ka. Gustong tumanggi ni Mira. Pero sa bulsa niya, naroon pa rin ang screenshot ng message ni Rico. At sa isip niya, naroon ang kwanta. Alam ko kung saan kayo nakatira. Huminga siya ng malalim. Ate, bantayan mo muna si Miss Loretta ha. Baka bigla na naman akong pagalitan. Napailing si Ate Nena kahit may ngiti. Ako bahala. Ikaw, ingatan mo sarili mo. Lumapit si Mira sa mesa na sinasabi ni Ate Nena. Nandoon si Damon. Nakaupo, walang tasamang abogado. Si Carmina lang at si Noel na nakapwesto sa malayo. Parang tanod na hindi nangingialam kung hindi kailangan. Sa mesa, may 2 tasa ng kape na hindi pa nagagalaw. Mira, mahinang bati ni Damon. Umupo si Mira sa tapat niya. Nanginginig ang daliri pero pinilit maging matatag. Sabi niyo, walang pipilit. Tumango si Damon. Wala. Sumingit si Carmina. Maayos ang tono. I'll stay nearby. If you want privacy, I can step away. Kumingin si Mira kay Damon. Saka tumango. Okay lang. Basta, huwag magsalita ng malakas. Tumayo si Carmina at lumipat sa mesa sa di kay layuan. Unwaring nagche-check ng phone. Si Noel na natiling nakapwesto. Saglit na katahimikan. Yung uri ng katahimikan na parang may 2 taong parehong may sugat, parehong naghahanap ng tamang pintuan para buksan. Kape? Tanong ni Damon. Umiling si Mira. Hindi na po. Sabihin niyo na lang. Bakit may larawan ko sa pitakan ninyo? Hindi umiwas si Damon. Parang matagal niyang pinaghandaan ang sandaling to. Yung larawan, sabi niya, mabagal. Hindi ko kinuha. Ipinakuha ko. Nang marinig yon, parang nanlamig ang palad ni Mira. Ipinakuha? Tumango si Damon. Dahil ilang buwan na kitang hinahanap. Hindi para saktan ka. Hindi para kontrolin ka. Hinahanap kita dahil may utang ako sa nanay mo, Mira. Mamaya na yung nanay ko. Mabilis na putol ni Mira. Napipigilan ng emosyon. Una, bakit ako ang hinanap nyo? Hindi nyo nga ako kilala. Sandaling napabuntong hininga si Damon. Kilala kita sa isang bahagi ng nakaraan na hindi mo kasalanan. Napakunot noo si Mira. Anong ibig sabihin? Dahan-dahang inilapag ni Damon ang kamay niya sa mesa. Hindi lumalapit kay Mira. Parang ayaw niyang takutin siya. May sunog,
Sabi ni Damon. Matagal na. Sa isang lumang apartment building sa Sampaloc. Napalunod si Mira. Parang may kumalabit sa alaala niya. Mga sigaw, usok, init. Isang piraso ng memorya na matagal niyang ikinulong. Bata pa ako noon, patuloy ni Damon. Hindi pa ako bilyonaryo. Hindi pa ako Damon Verano, nakilala ng lahat. Anak lang ako ng isang pamilyang may negosyo. Pero magulo ang buhay namin. May nangyari at sa isang gabi na yon, halos mamatay ako. Nanigas si Mira. Anong kinalaman ko? Kasi, sabi ni Damon, at sa unang pagkakataon, nabasa ang perpektong kalma sa boses niya. May babaeng nagbuhat sa akin palabas. Hindi niya ako kilala, pero hindi siya tumakbo palayo kahit pwede niya. Inuna niya ako. Humigpit ang dibdib ni Mira. Sino? Luz Sarmiento, sagot ni Damon. Parang biglang nawala ang tunog sa paligid. Ang restaurant, ang mga hubiertos, ang boses ni Toto sa malayo. Lahat naglaho. Pangalan lang ng nanay niya ang natira sa mundo. Hindi ko alam. Mahinang sabi ni Mira, pero nanginingit ang labi niya. Hindi ko maalala. Hindi mo kailangang maalala lahat ngayon, mahinang sagot ni Damon. Pero may kasama siyang bata, isang batang babae, mga 5 taon, mahaba ang buhok, at napapikit si Mira. May pumasok na imahe, isang palad na mahigpit humahawak sa kanya, usok na pumapasok sa ilong, ilaw ng apoy na sumasayaw sa pader. Isang boses ng babae, hinihingal, Mira, hawakan mo ko, huwag kang bibitaw. Napabifas ang mata ni Mira, nagulat sa sariling memorya. Ako, tumango si Damon, mabagal. Ikaw, saglit na tumulo ang luha ni Mira, hindi niya napigilan. Pinunasan niya agad, parang ayaw niyang makita ni Damon na mahina siya. Pero bakit? Bakit hindi kami nagkita ulit? Tanong niya. Pilit matatag, dahil pagkatapos ng sunog, sagot ni Damon. Nagkagulo, dumating ang mga tao, dumating ang ambulansya, at may mga taong ayaw lumabas ang totoong dahilan ng sunog. May mga taong may interes na patahimikin ang mga saksi. Napatigil si Mira. Saksi, ang Luz saw something, sabi ni Damon, mas mababa ang boses. She told me one line before she disappeared. She said, may mga taong papatayin ang katotohanan kung hindi tayo mag-iingat. Nanginginig si Mira. Bakit niya sinasabing disappeared? Because she vanished, sagot ni Damon diretso. Hindi siya nakita sa mga listahan ng ospital. Wala sa records, walang katawan, walang report. Parang nilamon ng gabi. Parang may humigpit sa dibdib ni Mira. Bigla niyang naalala ang mga taon ng paghahanap. Ang mga tanong niya sa mga barangay, ang paulit-ulit na sagot. Walang ganun dito. Ang mga kamag-anak na ayaw pag-usapan. Ang mga pintuan na sinasarado sa mukha niya. Akala ko, mahina niyang sabi, iniwan niya ako. Umiling si Damon. Hindi, at ito ang dahilan kung bakit hinanap kita. Hindi ko kayang mabuhay na alam kong may utang ako sa taong nagligtas sa akin. Tapos nawala siya ng parang walang halaga. Tahimik si Mira. Pero may isang bagay na mas malakas sa emosyon. Takot. Kung totoo yan, pabulong niya. Ibig sabihin, delikado? Tumango si Damon. Posible. Kaya maingat ako. Kaya hindi kong nilabas agad. Kaya ipinakuha ko yung larawan mo. Para makasigurado na ikaw nga. At para malaman kung buhay ka. Pumikit si Mira, nanginginig. Pero yung ginawa nyo, nakakatakot. Alam ko, sagot ni Damon at sa boses niya may pagsisisi. Pasensya na. Mali ang paraan. Pero tama ang intensyon. Hindi ko alam kung paano kita lalapitan nang hindi ka matatakot. Hindi alam ni Mira kung maniniwala siya. Pero ang detalyeng sampalok, sunog, at yung boses sa alaala niyan magsabing, huwag kang bibitaw. Mga bagay yon na hindi alam ng kahit sinong nananakot lang. Bakit ngayon? Tanong ni Mira, halos pabulong. Bakit ngayon ka lang dumating? Huminga si Damon. Dahil nitong nakaraang taon lang may lumabas na piraso ng impormasyon. May lumang case file na muling binuksan. At may pangalan, Sarmiento, na muling lumitaw. Nung nakita ko, hindi na ako natulog hanggat hindi kita nahahanap. Bumaba ang tingin ni Mira. Sa ilalim ng mesa, nanginginig ang tuhod niya. Sa isip niya, si Jessa, si Rico,
Si Mang Doro. Naalala niya ang message. Alam ko kung saan kayo nakatira. Sir Damon, mahina niyang sabi, may taong nananakot sa akin ngayon. Tumigil si Damon. Si Rico? Tumango si Mira sa kadahan-dahang inilabas ang phone niya at ipinakita ang screenshot ng message. Nanigas ang panga ni Damon habang binabasa. Hindi siya nagalit ng palasigaw. Pero ramdam ni Mira na may bigat na bumaba sa hangin. Okay, sabi ni Damon, maikli. Hindi ko ito hahayaan. Napatingin si Mira, mabilis. Huwag niyo akong ililigtas. Sabi ko, hindi kita ililigtas laban sa gusto mo. Putol ni Damon, pero hindi harsh. Pero hindi ko ring papayagang may manakit sa'yo habang sinusubukan kong itama ang utang ko sa nanay mo. Sa malayo, sumilip si Ate Nena, parang nag-aalala. Si Toto kunwaring nadlilinis, pero nakatingin. At sa mesa, si Mira, nanginginig pa rin. Pero ngayon, hindi lang takot ang nararamdaman niya. May katotohanan na pumakatok. At sa likod ng katotohanang iyon, may panganib na posibleng matagal lang nakaabang. Hindi umalis si Mira sa mesa, na para bang biglang gumaan ang mundo. Sa halip mas bumigat. Parang ang screenshot na ipinakita niya kay Damon, yung mensahe ni Rico, ay naging susi ng isang pinto na ayaw niyang buksan pero napilitan. Mira, sabi ni Damon, mababa ang boses, may dalawang bagay tayong aayusin. Una, kaligtasan niyo ni Jessa. Pangalawa, yung utang ko kay Luz, na hindi ko mababayaran sa pera lang. Humigpit ang hawak ni Mira sa phone niya. Sir Damon, wag niyo akong gawing proyekto. Pumango si Damon, parang handang tanggapin ang lahat ng kondisyon niya. Hindi kita gagawing proyekto. Ikaw ang magdedesisyon, pero bibigyan kita ng options. Options ulit ni Mira, halos pabulong. Hindi utos. Options, ulit ni Damon, diretso. Sa malayo, sumilip si Ate Nena na parang gustong pumagitna kung sakaling lumakas ang boses. Si Toto, kunwari naglalagay ng condiments sa mesa, pero halatang nakikinig. Si Noel, nakapwesto pa rin. Hindi nakikialam pero ramdam ang presensya. Dahan-dahang nagsalita si Damon. Una, may kilala akong abogado, hindi si Silas. Mas magaan kausap. Pro bono siya sa ganitong kaso. Pangalan niya, Attorney Rina Valdez. Pwede kang humingi ng payo tungkol sa harassment at threats. Napakunot noo si Mira. Baka sabihin nila, bayaran to, na ginagamit ko kayo. Kaya option, sagot ni Damon. Hindi ako ang laladas sa harap. Si Rina ang kakausap. Ikaw ang magdedesisyon kung magsasampa ka. Napalunok si Mira. Sa isip niya, ang daming kung na nakakatakot. Kapag nagsampa siya, baka mas magalit si Rico. Kapag hindi siya nagsampa, lalong lalakas ang loob ni Rico. Pangalawa, dugtong ni Damon, yung utang at school needs nyo. Hindi ko ibibigay ng basta. Kung papayag ka, bibigyan kita ng listahan ng scholarships at educational support programs. May kakilala akong dean sa isang college. Dean Ma Celeste Aragon. Hindi niya kailangan malaman kung sino ako. Pero pwede kang magtanong tungkol sa bridging at night classes. Para hindi ka habang buhay waitress o ayaw mo. Sumakit ang dibdib ni Mira sa salitang habang buhay. Hindi niya ikinahihiya ang trabaho niya. Pero minsan sa gitna ng pagod, gusto niyang magkaroon ng bagong simula. Sir, mahinang sabi niya, hindi ko alam kung kakayanin ko pa mag-aral. Hindi mo kailangan ngayon, sagot ni Damon. Pero gusto kong may pintuan kang pwedeng buksan. Napasulyap si Mira kay Ate Nena na tumango ng dahan-dahan, parang sinasabing, tanggapin mo ang pagkakataon, anak, basta huwag ibenta ang sarili mo. Pangatlo, sabi ni Damon, work option. Hindi kita kukunin sa kumpanya ko agad, pero may HR head kami, Sir Otep Gadi. May program siya para sa staff na gustong mag-transition sa admin roles. Pwede kang mag-apply. Ikaw ang dadaan sa proseso. Walang special treatment. Napatawa si Mira ng kaunti. Hindi dahil nakakatawa, kundi dahil hindi siya sanay na may taong nagsasabing walang special treatment, pero nanaalok ng tulong. Parang masyadong malaki, bulong niya. Mas malaki yung panganib kung matisa ka. Sagot ni Damon, seryoso. Pero uulitin ko, ikaw ang pipili. Sa puntong iyon kumatukon phone ni Carmina sa mesa. Lumapit ito, maayos ang tindig. Sir, may call. About, sandali siyang tumingin kay Mira.
Gideon, nanlaki ang mata ni Mira sa pangalang yon, kahit hindi niya kilala. Pero sa reaksyon ni Damon, parang may dumaan na anino. Dahan-dahang tumayo si Damon. Mira, I'll be back. 5 minutes. Habang lumalayo si Damon kasama si Carmina, lumapit si Toto kay Mira na parang hindi mapakali. Ate, okay ka lang? Parang gusto kong sapakin yung Rico na yon. Hindi yan solusyon. Mahinang sagot ni Mira. Pero ramdam niya ang init ng galit sa dibdib. Pero salamat. Umupo si Ate Nena sa tabi niya, parang bantay. Anak, anong pakiramdam? Hindi ko alam, sagot ni Mira. Parang biglang may mundo sa harap ko. Pero may bamin din. Parang may yelong dumaloy sa ugat niya. School ni Jessa, doon siya pinakamahina. Ano yun? Tanong ni Damon. Agad napansin ang pagbabago. Ipinakita ni Mira ang message. Hindi siya nagsalita. Hindi niya kailangan. Dahil sa pagbasa pa lang ni Damon, tumigas ang panga nito. Okay, sabi ni Damon. Isang salita na parang naglatag ng bigat sa hangin. Tumingin siya kay Noel. Noel, lumapit si Noel abat. Sir, assign discreet watch. Not on her, on the perimeter. Especially her sister's school. Utos ni Damon. Napatayo si Mira. Mabilis. Hindi ko gusto na parang sinusundan ako. Hindi ka susundan, sagot ni Damon. Diretso, pero mahinahon. Binabantayan ka, mula sa malayo. Para hindi ka masaktan. Iba yon. Napalunok si Mira. E kung malaman ni Rico, then he'll know we're taking him seriously. Sagot ni Noel, malamig. Bago ka makadagdag si Mira, pumasok si Miss Loretta na parang may dalang chismis at takot. Mira, may mga nagtatanong sa labas. Sino? Tanong ni Ate Nena. May lalaki at babae, sagot ni Miss Loretta. Nagsasabing taga-media raw. May narinig daw silang bilyonaryo dito at may waitress na pinoprotektahan. Baka raw skandal. Nanlaki ang mata ni Mira. Ano? Sa likod ni Damon, si Carmina biglang tumingin sa phone niya. Sir, Gideon's people. Doon unang narinig ni Mira ang buong pangalan. Gideon Quintanar. Business rival daw ni Damon. At kahit hindi niya alam ang mundo ng mga bilyonaryo, alam niya ang mundo ng chismis. Kapag kumalat ang maling kwento, turog ang tao sa ilalim. Hindi pa man nakakahinga si Mira, dumating pa ang isa pang problema. Kinagabihan, pag-uwi niya, may 2 lalaking naka-vest ang pumunta sa inuupahan nila. May dalang papel, may kasama pang barangay tanod. Ma'am, sabi ng isa, may complaint po. Suspected illegal occupancy at related sa drugs. Parang gumuho ang mundo ni Mira. Drugs? Wala po kaming procedure lang, sabi ng lalaki, malamig. Kailangan i-check. Napaiyak si Jessa, natakot, kumapit sa braso ni Mira. Ate, anong nangyayari? Sa gilid narinig ni Mira ang bulong ng kapitbahay. Yan ba yung waitress na may bilyonaryong lalaki? Ay naku, baka ganyan pag pinaglaruan ka ng mayaman. Parang sinaksak si Mira ng hiya at galit. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili niya, pero nanginginig siya sa takot para kay Jessa. Dumating si Noel, hindi nakasuit ngayon, simple lang, parang ordinaryong tao. Kasama niya ang isa pang lalaki, tahimik pero alerto. Ma'am Mira, sabi ni Noel, we got a heads up. This looks fabricated. Fabricated? Ulit ni Mira, luha na sa mata. Bakit? Because someone wants you to panic, sagot ni Noel, and to make you look dirty. Sa loob, nang makita ng inspectors na wala naman talagang illegal, umalis din sila, pero iniwan ang pangamba at yung pakiramdam na kahit anong oras pwede silang balikan. Nang gabi iyon, nakaupo si Mira sa gilid ng kama, yakap si Jessa na nanginginig pa. Sa labas, parang may mata ang gabi. Tinawagan niya si Damon, nanginginig ang boses. Hindi niya hiniling pera, hindi niya hiniling rescue. Sir Damon, mahina niyang sabi, hindi ko kailangan ng bayad, pero kailangan ko ng seguridad para kay Jessa, para makatulog kami ng hindi iniisip na may papasok. Sa kabilang linya, sandaling katahimikan. Tapos dumating ang boses ni Damon, mas mababa, mas seryoso. Understood, sabi niya. We'll move you, discreet. No headlines, no drama. You'll still be in control, Mira. Napapikit si Mira, luha tumulo. Pero sa unang pagkakataon, hindi puro takot ang naramdaman niya. May takot pa rin, oo, pero may hakbang na siyang ginawa para lumaban.
Hindi naging dramatic ang paglipat nila ni Jessa, gaya ng mga napapanood sa TV. Walang convoy. Walang malalaking kahon, walang kamera. Isang gabi lang na tahimik, dumating si Noel Hayo kasama ang isang babaeng mukhang ordinaryong staff, Lina Corrales. Tahimik na babae na may dalang listahan at maliit na flashlight. Si Kuya Sani ang tumulong magbuhat ng ilang gamit, habang si Ate Nena, kahit ayaw umalis sa trabaho, nagpaalam kay Miss Loretta para lang masigurado si Mira. "Anak, sandali lang to," bulong ni Ate Nena habang isinasara ang lumang maleta ni Mira. "Hindi ka tumatakas, nag-iingat ka." Nakahawak si Mira sa kamay ni Jessa, na tahimik lang, nangingilid ang luha. "Ate, lilipat na naman tayo?" "Oo," sagot ni Mira, pinipigilan ang panginginig. "Pero saglit lang, para safe tayo." Hindi niya sinabi kung sino ang tumulong. Ayaw niyang lumaki ang kwento. Ayaw niyang maging chismis sa school ni Jessa na may bilyonaryo silang koneksyon. Ayaw niyang madikit ang pangalan ni Jessa sa gulo. Nadala sila sa isang maliit ngunit maayos na apartment sa ibang barangay. Hindi mamahalin pero may guard sa gate at may ilaw sa hallway na hindi patay-sindi. Sabi ni Noel, temporary safe house arrangement daw. Pero nang marinig ni Mira ang salitang safe house, parang lalo siyang nanlumo. Ganun na ba kalala? Na kailangan nilang itago? Pagkasara ng pinto, umupo si Mira sa sahig, sandaling napahawak sa ulo. Si Jessa lumapit at yumakap sa kanya. "Ate, kasalanan ko ba?" Mahina tanong ni Jessa. Parang sinaksak si Mira. Agad niyang hinawakan ang mukha ng kapatid. "Hindi. Wala kang kasalanan. Walang-wala. Bakit tayo laging may problema?" Tanong ni Jessa. Luha na tumutulo. Napapikit si Mira kasi hindi niya alam ang sagot na hindi masakit. Sa halip, niyakap niya si Jessa ng mahigpit. "Basta, pangako ko," bulong niya, "hindi kita papabayaan." Kinabukasan, dinala ni Noel si Mira sa isang maliit na law office. Hindi sa high-rise, hindi sa lugar na puro suit. Simpleng opisina lang na may lumang aircon at mga folder sa istante. Doon nila nakilala si Attorney Rina Valdez. Babaeng nasa early 40s, simpleng manamit, pero matalim ang mata at malinaw magsalita. "Mira Sarmiento?" tanong ni Attorney Rina. Nakaupo sa mesa, hawak ang ballpen. "Okay. Sabihin mo sa akin sa pinakasimple, ano ang ginagawa ni Rico Yumul?" Huminga ng malalim si Mira. Hindi niya alam kung paano ilalabas ang lahat nang hindi siya iiyak o mababasag. Pero pinilit niya. "Binabantaan niya po ako," sagot ni Mira. Humihingi ng pera. Sabi niya, ipapahiya niya ako. Tapos na yon, idadamay niya kapatid ko. "May ebidensya?" Diretsong tanong ni Attorney Rina. Inilabas ni Mira ang phone, screenshots, missed calls, voice note na puro pananakot. Pinakinggan ni Attorney Rina ang ilan. Tahimik, walang reaksyon. Pero sa dulo, inilapag niya ang ballpen ng mabigat. "Okay," sabi nito. "Harassment, grave threats, possibly stalking. Pwede tayong mag-file ng barangay protection order at temporary protection order kung kailangan. Pero sasabihin ko sa iyo ang totoo. Kapag nag-file ka, may possibility na lalong magalit siya. Kaya kailangan natin ng safety plan." "Safety plan," ulit ni Mira. Parang hindi pa rin siya sanay sa ganitong mga salita na panglegal. Tumango si Attorney Rina at doon papasok ang isa pang tanong. Bakit interesado ang isang bilyonaryo sa kaso mo? Bakit may security kang kasama? Napaupo ng maayos si Mira. "Hindi ko po alam kung paano ipapaliwanag, pero may koneksyon daw sa nanay ko." Lumapit si Noel at mahinang sabi, "Sir Damon will answer if needed, but only if Mira allows." Tumingin si Attorney Rina kay Noel, tapos kay Mira. "Mira, gusto kong malinaw tayo. Hindi ko kakampi ang pera. Kakampi ko ang batas at ang kliyente ko. Ikaw, kung papayag kang tulungan ka ng taong yan, fine. Pero dapat ikaw ang may kontrol. Walang pipirma sa'yo. Walang magdedesisyon para sa'yo." Tumango si Mira. "Mas matatag na ngayon." "Opo, yun din po sinabi ko." Pag-uwi nila, dumaan si Mira sa lumang harana para kunin ang ilang gamit at magpaliwanag kay Ate Nena. Si Miss Loretta, pagkakita sa kanya, agad nagtaas ng kilay. "O bumalik ka pa?"
sabi ni Miss Loretta, halatang naiirita pero may takot pa rin sa nangyari noong nakaraang araw. Alam mo bang may tumatawag dito? May nagtatanong sa'yo. Baka may utang ka pa sa labas. Napahigpit ang hawak ni Mira sa bag. Dati, yuyuko siya. Ngayon huminga siya ng malalim. Miss Loretta, mahinahon niyang sabi, kung may tumatawag para manggulo, huwag niya po akong ibenta sa chismis. Nagtatrabaho po ako dito ng maayos. Nagulat si Miss Loretta. Ay, sumasagot ka na. Sumingit si Ate Nena. Matalim ang tingin. Loretta, tama na. Kung may problema ka, sa akin mo idaan. Si Chef Pabling mula kusina, sumigaw. Kung may mga away kay Mira, sabihin niyo lang, ako na bahala. Pati sandok ko may masasabi. Si Toto lumapit kay Mira at pabulong na may halong biro. Ate, ready na ako. May bat? Char? Napangiti si Mira kahit sandali. Sa gitna ng lahat, naramdaman niyang may mga tao pala siyang kakampi. Hindi dahil mayaman ang tumutulong, kundi dahil nakita nila ang pagkatao niya. Pero hindi pa tapos ang gulo. Sa labas ng restaurant, habang papalabas siya, may nakitang pamilyar na motor na nakaparada sa malayo. At sa tabi nito, isang lalaki na nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw, si Rico. Hindi lumalapit pero nakatingin, parang aso na nag-aabang. Tumigil ang paghinga ni Mira. Pero bago pa siya umatras, lumitaw si Lina Corrales sa tabi niya. Kunwari nag-aayos ng phone. Miss, bulong ni Lina, don't look, walk normal. Lumunok si Mira at naglakad ng maayos, pinipilit normal. Sa gilid, naramdaman niyang may isa pang presensya, si Noel, nasa kabilang sidewalk. Kunwari nagte-text, discreet pero bantay. Pag uwi niya sa apartment, tinawagan siya ni Damon. Hindi video call, voice lang. Parang ayaw niyang ipakita ang sarili niya kung hindi kailangan. Mira, sabi ni Damon, how was the meeting? Okay, sagot ni Mira, pero pagod ang boses. May options na, protection order, pero mas lalo siyang galit kapag nag-file. Then we plan, sagot ni Damon, simple. Not rush, plan. Huminga si Mira. Sir Damon, sinabi niyo dati may nangyari sa sunog. Na may mga taong ayaw lumabas ang totoo. Sino? Saglit na katahimikan sa kabilang linya, tapos bumaba ang boses ni Damon. May pangalan, sabi niya, at ayaw kong sabihin ng basta. Pero sasabihin ko ito. May taong konektado sa pagkawala ng nanay mo. At may koneksyon ding sa negosyo na sinisira ako ngayon. Gideon, bulong ni Mira, naalala ang tawag ni Carmina. Gideon Quintanar, sagot ni Damon. Hindi ko sinasabing siya mismo ang gumawa ng lahat. Pero may mga proyekto siya noon, may mga tao siya, at may pattern. At ngayon, ginagamit niya ang chismis tungkol sa'yo para pasamain ako. Napalunok si Mira. Paano ako napasama sa laban niyo? Hindi agad sumagot si Damon. Parang mabigat sa kanya. Dahil hinanap kita, sabi niya. At sa paghahanap ko, binuksan ko ang pinto na ayaw nilang mabuksan. Parang may dumaan na init sa dibdib ni Mira. Hindi romantiko. Galit. Dahil ang buhay niya, ginawang larangan ng mga taong may pera at kapangyarihan. Kasalanan niyo ba? Tanong niya. Nanginginig. Bahagi, sagot ni Damon. Tapat. Hindi ko maibabalik ang mga taon na nawala sa'yo. Pero kaya kong tumayo ngayon. At hindi ko gagamitin ang kapangyarihan ko para kontrolin ka. Gagamitin ko para protektahan ka habang ikaw ang lumalaban. Tahimik si Mira. Sa kabilang kwarto, narinig niya si Jessa na nag-aaral. Binabasa ang lesson ng pabulong. Normal na tunog. Tunog na gusto niyang protektahan. Okay, mahina niyang sabi sa telepono. Lalaban ako, pero hindi ako papayag na dahil lang sa'yo. Lalaban ako para kay Jessa, para sa sarili ko. At para kay Luz. Dagdag ni Damon, mabigat. Napapikit si Mira. Sa pangalan ng nanay niya, may kirot pa rin. Pero ngayon, may direksyon na. Sa sumunod na araw, sinimulan ni Attorney Rina ang proseso. Nag-prepare ng complaint, naglista ng ebidensya, nag-set ng schedule sa barangay. Si Mira, habang ginagawa iyon, hindi na lang basta umiiyak. Nagtatanong na siya, nagbabasa, nag-iisip, at sa bawat hakbang,
Nararamdaman niya ang kakaibang pagbabago. Mula sa babaeng laging tumatakbo, unti-unti siyang nagiging babaeng tumatayo. Samantala, si Damon sa kabilang mundo may sariling laban. Nararamdaman yun ni Mira sa bawat tawag ni Carmina, sa bawat update ni Noel. May pressure sa kumpanya, may chismis, may mga taong gustong gawing iskandalo ang pangalan ni Mira. Pero ngayon, hindi na siya basta karakter sa chismis. Siya na ang may hawak ng kwento niya. Hindi agad dumating ang climax na parang isang malaking pagsabog. Dumating ito sa paraan na mas nakakatakot, dahan-dahan, parang ulap na kumakapal araw-araw hanggang sa hindi ka na makahinga. Sa bawat araw na lumilipas, mas dumadami ang message ni Rico. Mas nagiging makapal ang chismis sa paligid ni Mira. At mas nararamdaman niyang may mga mata sa labas ng gate ng apartment nila. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya tumatakbo ng nakapikit. May plano na siya, may abogado, may ebidensya, at higit sa lahat, may sariling paninindigan. Sa barangay hall, maaga pa lang, naroon na si Attorney Rina Valdez. Simple ang suot. Dala ang folder na puno ng screenshots at printouts. Si Mira, hawak ang kamay ni Jessa, may baon na tubig at biskit. Parang simpleng lakad lang. Pero sa loob, halos pumuto ang dibdib niya sa kaba. Ate, bulong ni Jessa habang papasok sila. Andito ba yung lalaking masama? Baka, sagot ni Mira. Pilit ngumiti, pero kasama natin si Attorney Rina. At hindi ka nag-iisa. Sa labas, nakaparada sa malayo ang sasakyan ni Noel. Hindi ito lumalapit, hindi nag-iingay. Bantay lang. Si Lina Corrales, nasa kabilang side, parang ordinaryong taong naghihintay. Discreet. Gaya ng gusto ni Mira. Pagpasok nila sa session room, naroon si Rico Yumol, nakaputing polo, kunwaring disente. Pero ang mata niya, parehong mata pa rin ng nananakot. Pagkakita kayo Mira, ngumisi siya na parang nanalo na. O ayan na, sabi ni Rico, malakas-lakas. Akala ko ba matapang ka? Dinala mo pa kapatid mo para maawa ako? Naramdaman ni Mira ang galit sa dibdib, pero pinigilan niya. Tiningnan niya si Attorney Rina, na tumango ng bahagya, parang sinasabing, huwag kang papaton sa provocation. Rico, sabi ni Attorney Rina, malamig pero maayos. Nandito tayo para ayusin ang reklamo ng kliyente ko. Kung may sasabihin ka sa tamang proseso. Tumawa si Rico, reklamo? Siya nga ang may kasalanan. Wala ka pang nasisimulan, putol ni Attorney Rina. Ngayon, ipapakita namin ang ebidensya. Nang ilabas ni Attorney Rina ang mga printouts, screenshots ng threats, voice note transcripts, at listahan ng missed calls. Biglang nag-iba ang ngiti ni Rico. Hindi pa takot, pero nabawasan ang yabang. Edited yan, mabilis niyang sabi. Peke. Okay, sagot ni Attorney Rina. We have timestamps and device metadata. At kung gusto mo, we can request a certification. Pero ang tanong, bakit ka nagme-message nang papasok ako sa school at alam ko kung saan kayo nakatira? Napatigil si Rico. Sumulyap siya sa barangay officials, parang naghahanap ng kakampi. Sa gilid, hinawakan ni Mira ang kamay ni Jessa. Nararamdaman niyang nanginginig ang kapatid niya, pero hindi ito umiiyak ngayon. Nakatingin lang ito kay Rico, na parang unang beses niyang nakitang malinaw ang panganib. Hindi ko siya tinatakot, depensa ni Rico. Gusto ko lang bawiin yung utang niya sa akin. Anong utang? Tanong ng barangay kagawad. Natahimik si Rico, tapos ngumisi ulit. Personal. Personal na ano? Singit ni Attorney Rina. Bakit kailangan mong idamay ang menor de edad? Sa puntong iyon, tumayo si Mira. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagdrama. Tumayo lang siya at sa simpleng pag-angat ng katawan niya, parang nagbago ang hangin. Wala akong utang sa'yo, sabi ni Mira. Malinaw ang boses kahit nanginginig. Ang gusto mo, kontrol. Gusto mo akong matakot habang buhay. Ha? Tawa ni Rico pero halatang napipikon. Ayan, drama. Bakit ka natatakot kung wala kang tinatago? Saglit na bimalik sa isip ni Mira ang mga taon na tinatago niya ang sariling sugat. Pero ngayon, hindi niya kailangan sabihin lahat. Kailangan lang niyang ilatag ang katotohanan ng presente. Ang pananakot. Natakot ako, sagot ni Mira. Kasi alam ko kaya mong manakit.
At dahil ginawa mo na yan dati, hindi man pisikal, pero sa salita, sa pagbabanta, sumingit ang barangay captain. Rico, magsettle na lang tayo. Mag-apologize ka, pumirma ka sa kasunduan, at layuan mo sila. Pero biglang tumayo si Rico. Kumuyom ang kamao. Hindi ako papayag. Sino ba sila? Waitress lang yan. Walang maniniwala dyan kung magsalita ako. At dun nangyari ang bagay na hindi inaasahan ni Mira. May pumasok na 2 lalaki sa session room. Isang naka-blazer, isang naka-long sleeve na plain. Kasunod si Noel at sa likod si Damon Verano. Hindi formal ang entrance, walang yabang. Pero sa pagkakita ng barangay officials, may bulungan agad. Siya yun? Bilyonaryo. Nang makita ni Rico si Damon, biglang nanigas ang mukha niya. Ah, ikaw pala to, sabi niya. Pilit matapang, kaya pala mayabang na siya na yon. Kuminga si Mira ng malalim. Hindi niya hiningi to, pero nandito na. Ang gusto niya lang, hindi siya maagawan ng boses. Lumapit si Damon, tumigil sa distansya. Tumingin siya kay Mira, parang nagtatanong kung okay lang. Tumamo si Mira, maliit lang. Hindi bilang pagsuko, kundi bilang pahintulot na magsalita. Ako si Damon Verano, sabi ni Damon. Hindi malakas, pero rinig. Hindi ako nandito para makialam sa proseso. Nandito ako dahil may nangyayaring pananakot. At dahil may bagay akong kailangang aminin, hindi tungkol sa relasyon, kundi tungkol sa nakaraan. Nagkatinginan ang barangay officials. Si Attorney Rina, kahit halatang hindi siya fan ng drama, hindi rin siya pumigil. Parang naiintindihan niyang may mas malalim pang dahilan kung bakit sumisikip ang paligid kay Mira. Anong amin? Tanong ng captain. Tumingin si Damon kay Mira ulit, tapos sa lahat. Matagal ko siyang hinanap. Sabi niya, dahil may utang ako sa nanay niya, si Luz Sarmiento. Parang bumigat ang hangin. Si Mira, kahit alam niya na, nanlamig pa rin ang palad sa pagbanggit ng pangalan ni Luz, parang nabuhay ulit ang sugat. Si Luz, patuloy ni Damon, ang nagligtas sa akin noong may sunog sa Sampaloc. May mga taong gustong itago ang dahilan ng sunog na iyon. At pagkatapos ng gabing iyon, nawala si Luz, na parang binura. Narinig ni Mira ang maliliit na bulungan. Sunog sa Sampaloc? Sarmiento? Verano? Si Rico biglang sumingit mas malakas. Ano ngayon? Pakiko sa nanay niya. Ang usapan dito, pera, utang. Lumapit si Noel at tumayo sa gilid ni Rico. Hindi hinahawakan, pero sapat para maramdaman nitong hindi siya basta makakagalaw. Si Damon, hindi pa rin tumaas ang boses. Ang usapan dito, sabi niya, pananakot. At kung ipipilit mo ang utang mo, maglabas ka ng ebidensya. Kasi kung wala, ang tawag dyan, extortion. Namula si Rico. Bakit? Papakulong mo ko dahil may pera ka? Hindi dahil may pera ako, sagot ni Damon. Dahil may batas. Sa likod, biglang may dumating na tao. Si Kuya Sani hingal kasama ang isang babae na naka-scrubs. Si Nurse Yanyan Sison. Halatang galing sila sa trabaho. May hawak si Yanyan na envelope. Mira, tawag ni Kuya Sani. Sabi ni Ate Rina, dalhin namin to. Lumapit si Nurse Yanyan at inabot ang envelope kay Ate Rina. Medical records po ito, sabi niya. Yung lumang admission ng isang babae na may pangalang Luz S. Sa taon na iyon. At may note tungkol sa isang bata, Mira. Nanlaki ang mata ni Mira. Hindi niya alam na may ganun. Parang may bahagi ng buhay niya na biglang nagkaroon ng dokumento. Hindi lang alaala. Tinanggap ni Ate Rina ang envelope, binuklat at tumango. This strengthens the narrative, sabi niya sa mga barangay officials. At nagpapakita rin kung bakit may nagsisikap manahimik ang kliyente ko. Si Rico biglang napaatras. Ano yan? Bakit may ganito? Sa eksaktong sandaling iyon, pumasok ang isang babaeng naka-sunglasses, mukhang mayabang kahit nasa barangay hall. Isang staff ni Gideon Quintanar, kilala ni Carmina. Lumapit siya sa pinto at nagsabi ng malakas. Mr. Verano, sabi niya, Mr. Quintanar is willing to settle if you stop digging and if this girl signs a statement that you coerced her. Parang tumigil ang mundo. Ang pangalan ni Gideon biglang pumasok sa maliit na session room. Dala ang bigat ng kapangyarihan. Tumingin si Mira kay Damon, saka kay Attorney Rina,
saka kay Jessa. At sa unang pagkakataon, malinaw sa kanya, hindi lang pala si Rico ang kalaban. May mas malaking halimaw sa likod. At kung tatalikod siya ngayon, babalik siya sa dati. Babaeng laging tumatakbo. Kaya huminga siya, tumayo ng mas tuwid at sinabi niya sa harap ng lahat, sa harap ni Rico, ni Damon at ng taong may dala ng alok ni Gideon. Hindi ako pipirma, sabi ni Mira. Nanginginig pero matatag. Hindi ako magsisinungaling para sa kahit sino. At sa pag-amin ng iyon, hindi lang si Rico ang nawalan ng sandata, pati ang takot ni Mira, unti-unting nawalan ng kontrol sa kanya. Hindi naging instant ang ginhawa matapos sabihin ni Mira na hindi ako pipirma. Walang biglang umilaw na parang pelikula, walang nagsabing tapos na ang problema. Pero may nangyari sa loob ng maliit na session room na parang mas mahalaga kaysa anumang drama. May babaeng waitress na tumayo sa gitna ng mga taong may kapangyarihan at pinili ang katotohanan. Yung staff ni Gideon, ang babaeng nakasunglasses na ang pangalan pala ay Sheila Montemayor, na pangiti na parang sanay siyang manalo kahit sa salita. "Miss," sabi ni Sheila, may lamig sa tono, "hindi mo alam ang binabangga mo. Hindi mo alam kung gaano kalakas ang mga taong pinapakialaman mo." Hawak ni Mira ang kamay ni Jessa. Ramdam niyang nanginginig ang daliri ng kapatid niya, pero hindi ito bumitaw. Sa unang pagkakataon, si Jessa mismo ang may hawak sa kanya, parang siya ang pinapatatag. "Alam ko," sagot ni Mira, mas mahinahon kaysa inaasahan niya. "Kaya nga hindi na ako papayag na paikutin ninyo ako." Tumayo si Ate Rina Valdez at humarap kay Sheila. "Kung may settlement offer ang kliyente mo, idaan mo sa tamang channel. At kung may gusto kayong ipapirma kay Mira, dapat may legal basis. Otherwise, that's coercion." Nagtaas ng baba si Sheila. "We'll see." Si Noel, tahimik lang pero umusob ng bahagya sa posisyon, parang sinasabing, "Hindi ka basta makakalapit." Si Damon, hindi nagsalita agad. Nakatingin lang siya kay Mira, parang may gusto siyang sabihin, pero pinipili ang tamang oras. Sa isang kisap mata, nakita ni Mira ang taong ito sa bagong liwanag. Hindi lang bilyonaryong may utang, kundi lalaking may dalang guilt na matagal nang mabigat. Samantala, si Rico na kanina pa sumisigaw at nagmamalaki, ngayon ay parang naupos. Nakatayo siya pero hindi na siya makasingit. Lalo na nang ilatag ni Attorney Rina ang envelope ni Nurse Yanyan Sison sa harap ng barangay officials at ipinaliwanag ang mga record. Hindi ito foolproof na buhay si Luz, sabi ni Attorney Rina. Pero malinaw na may admission, may dokumento, may pahiwatig na hindi basta nawala ang tao. At sa kontekstong may threats at fabricated complaints, may pattern ng pananakot at pagtakip. Nagsalita ang barangay captain, mas seryoso na ngayon. "Rico Yumul, base sa ebidensya, mag-i-issue kami ng barangay protection order. Lalayo ka kay Mira Sarmiento at sa kapatid niyang si Jessa. Bawal ka lumapit sa tirahan at sa school. Kapag lumabag ka, iaakyat ito sa korte." "Hindi niyo ko pwedeng," sisigaw sana si Rico, pero naputol nang tumingin si Noel sa kanya. "Walang salita pero may babala." "Pwede," sagot ng captain. "At gagawin namin." Nanlaki ang mata ni Jessa. "Ate, ibig sabihin, hindi na siya pwedeng lumapit?" Niyakap ni Mira ang kapatid. "Oo anak, may papel na, may batas na. Hindi pa rin ito perpekto." Alam ni Mira na may mga taong hindi natatapot sa papel, pero iba pa rin kapag may sistema ka ng kinakapitan. Nang matapos ang session, lumabas sila sa barangay hall na parang binigatan at gumaan sa parehong oras. Sa labas, may ilang nag-aabang na tsismoso, may nagbubulong, pero hindi na sila kasing tapang. Dahil kasama nila si Attorney Rina at sa malayo, may mga matang nagbabantay. Si Kuya Sani lumapit, binigyan si Jessa ng maliit na chocolate bar. "Oh, para hindi ka matakot. Matapang ka ha." Ngumiti si Jessa kahit nangingilid ang luha. "Salamat po." Si Nurse Yanyan lumapit kay Mira. "Mira, may iba pa akong pwedeng halungkatin." Mainan sabi, "May mga lumang logbook sa storage. Hindi ko pangako, pero susubukan ko." Napahawak si Mira sa dibdib. "Salamat po."
kahit hindi ko alam kung paano ko babayaran. Umiling si Yan. Hindi mo kailangan bayaran. Basta ipagpatuloy mo yung tapang. Pagkatapos, lumapit si Damon, maingat. Hindi siya lumapit ng dikit. Parang respeto sa boundary na sinabi ni Mira nung una. Mira, sabi niya, pwede ba kitang ihatid? Umiling si Mira. Hindi kailangan. Ayokong dumami ang mata. Tumango si Damon, walang pagtutol. Okay? Then one thing only. Huminto siya sa kadahan-dahang inilabas ang pitaka niya. Hindi para ipakita ulit ang picture sa harap ng lahat, kundi para kunin ito. Isang lumang litrato ni Mira. Candid, kuha sa malayo. Pero ngayon, mas maingat na niya itong hinawakan. Parang may paghingi ng tawad sa simpleng papel. I'm sorry, sabi ni Damon. Mababa ang boses. Sa paraan. Sa takot na naidulot ko. Kung gusto mo, kukunin ko to at sisirain ko. Tumingin si Mira sa litrato. Dati kinilabutan siya. Dati parang multo ito ng pagiging pinagmamanman. Pero ngayon, nakita niya na iba ang kahulugan. Patunay ito na hinanap siya dahil may taong nagligtas at nawala. Hindi mo na kailangan sirain, sabi ni Mira, mas kalmado. Pero hindi mo ring dapat dalhin sa pitaka mo. Napatigil si Damon. Parang hindi niya inaasahan. Inabot ni Mira ang litrato at kinuha. Sa likod nito, may nakasulat pala, hindi niya napansin dati. Isang maliit na sulat kamay. Find her. She deserves the truth. Nangatog ang labi ni Mira. Sino nagsulat nito? Carmina found it in an old envelope. Sagot ni Damon. From a retired firefighter. Pangalan niya, Rogelio Kaogel Manansala. Siya yung nagresponde sa sunog. Siya yung unang nagbanggit na may batang babae na hawak ni Luz. Napalunok si Mira. Parang biglang nagkaroon ng direksyon ng paghanap niya. Hindi lang kwento. May tao. May pangalan. May pwedeng lapitan. Anong susunod? Tanong ni Mira. Hindi na kasing takot. Huminga si Damon. Kung papayag ka, hahanapin natin si Kaogel. At hahanapin natin kung saan dinala si Luz pagkatapos ng sunog. Pero ikaw ang magtatakda ng pace. Tumango si Mira, pero mas matatag. Hindi ako magpapadala sa chismis. Hindi ako magpapirma sa kasinungalingan. At hindi ako babalik sa takot. Sa gabing iyon, umuwi si Mira at Jessa sa apartment na hindi na nila tinatawag na taguan, kundi pansamantala. Kumain sila ng simpleng lugaw na binili ni Kuya Sani sa kanto. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, kumain si Mira na hindi nagmamadaling lumunok. Ate, sabi ni Jessa, habang nagsusulat sa notebook, pwede ba pag nahanap natin si Mama, sabihin mo sa kanya, hindi ako galit. Napapikit si Mira. Oo, mahina niyang sagot. Sasabihin ko, lumipas ang mga linggo, unti-unting bumalik si Mira sa trabaho sa lumang harana. Pero ngayon, may bagong tono ang mundo. Si Miss Loretta, kahit hindi biglang naging mabait, mas maingat na. Si Ate Nena, mas madalas numiti. Si Chef Pabling, mas madalas magbigay ng extra ulam. Si Toto, mas masipag. At tuwing may customer na masungit, siya ang unang sumasalo ng biro para gumaan ang hangin. At si Mira, sa libreng oras, tinulungan ni Attorney Rina na mag-apply ng scholarship info para kay Jessa. Tinulungan din siya ni Dean Celeste Aragon, hindi para gawing espesyal, kundi para ipakita na may paraan. Si Damon hindi laging nasa tabi, pero nandoon siya sa tamang distansya, nagsusumite ng impormasyon, nagbubukas ng pinto, pero hindi humahawak sa manibela ng buhay ni Mira. Isang araw, habang naghuhugas si Mira ng baso sa lumang harana, nakita niya ang refleksyon ng sarili niya sa salamin. Hindi na yung babaeng laging nanlalamig sa takot, kundi babaeng may sugat pero tumatayo. Kinuha niya sa pitaka niya ang litrato, yung daing kinilabutan siya. Ngayon, hindi na ito pangamba. Paalala ito na may katotohanang matagal na niyang hinahanap at kahit hindi pa tapos ang laban, nagsimula na siyang maniwala. May wakas na hindi lang pagtakas, kundi pag-uwi sa sarili.